Banata 236. Dahil sa epekto ng aphrodisiac, nagpatuloy silang dalawa ng isang buong 1 o 2 oras bago natapos. Masyadong marami ang nainom ni Elena, kaya nakaramdam siya ng lubos na kalmado at sobrang komportable pagkatapos ng kanilang intimate session. Dahil dito, halos agad siyang nakatulog ng mahimbing. Samantalang si Sebastian naman ay pagod at pawis na pawis. Pero nakakatuwa ang session nila. Sa kabila ng kanyang pagod, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang kasiyahan. Subconsciously, gusto na rin niyang matulog. Gayunpaman, bigla siyang may naalala at biglang nagising, napaupo. Napatingin si Sebastian kay Elena. Ang kanyang tahimik na hitsura ay mukhang tunay na kaibig-ibig. Sa pagtingin sa kanyang maputing balat at hiyubog na figure, nakita niya itong lubhang nakakaakit at gusto siyang sipin muli. Ngunit mabilis niyang inalis ang isiping iyon. Kahit na si Elena ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala sa ibabaw, siya ay isang femme fatale. Kinuha ni Sebastian ang pagkabirhen ni Elena sa huling pagkakataon. Ngunit ngayon, muli niya itong niloko. Kung magising si Elena, siguradong maghihiganti siya. At hindi iyon magiging masaya para sa kanya. Mabilis na bumangon si Sebastian at napahiga sa di kalayuan. Ang mga buto sa kanyang mga binti ay nagsisimula pa lamang na gumaling, kaya ang kanyang lakad ay hindi matatag at mabagal. Mabuti na lang at mahimbing pa ang tulog ni Elena, kaya nagkaroon siya ng sapat na oras para makalayo sa kanya. Dagdag pa, napansin niya ang mga nakatagong kamera sa kakahuyan. Kaya naman, kailangan ni Sebastian na maingat na obserbahan at iwasan ang mga ito. Makalipas ang 1 oras, nagkataon na natuklasan niya ang isang kuweba sa likod ng ilang baging. Nang itabi niya ang mga baging, gulat na lumipad ang 2 ibon. Hindi malaki ang espasyo sa loob. Ito ay halos 3 talampakan lamang ang lalim, wala pang 7 talampakan ang taas, at mahigit 3 talampakan lamang ang lapad. Gayunpaman, nasisiyahan si Sebastian. Ito ay isang magandang tagwan. Mahirap para sa mga taong iyon na hanapin siya doon. Matapos magpahinga ng ilang sandali upang manumbalik ang kanyang lakas, nagsimulang magtanim si Sebastian. Hindi niya alam kung kailan hahanapin siya ni Elena at ng mga tao nito. Kaya, kailangan niyang sulitin ang kanyang oras para magsanay at maibalik ang kanyang cultivation base sa lalong madaling panahon. Sa isang kisap mata, 2 araw ang lumipas. Mas relaxed si Sebastian. 2 araw na ang nakalipas, at hindi pa rin nila siya nahahanap. Dapat sumuko na sila. Kung tutuusin, isa lang siyang pailay sa paningin nila. Mamamatay siya sa gutom o kakainin ng mababanggas na hayop. Hindi siya mahalaga. Pagkatapos ng 2 araw ng paglilinang, ang kanyang cultivation base ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad. Siya ay sumulong sa maagang yugto ng mandirigma. Gayunpaman, ang kalidad ng kanyang enerhiya ay mas malakas kaysa dati. Madaling matalo ni Sebastian ang 5 o 6 sa kanyang dating sarili sa parehong yugto. Maihahambing pa nga siya sa, kung hindi man mas malakas kaysa, isang mandirigma sa gitnang yugto. Bukod dito, ang mga buto sa kanyang mga binti ay ganap na gumaling. Maaari siyang malayang gumalaw at tumalon, na lubos na nagpapahusay sa kanyang kakayahan sa kaligtasan. Ngunit hindi pa rin naglakas loob si Sebastian kahit man lang. Napakahina pa rin ng kanyang kasalukuyang lakas. Kinailangan ni Sebastian na mabilis man lang mag-cultivate para maabot ang Grandmaster Realm. Noon lamang siya magkakaroon ng ilang kakayahan sa pag-iingat sa sarili at makakahanap ng paraan upang lisanin ang islang ito. Sa isang iglap, mahigit kalahating buwan na ang lumipas. Ang paglilinang ni Sebastian ay sumulong ng mabilis, na umabot sa huling yugto ng mandirigma. Ang ganoong mabilis na bilis ng paglilinang ay nakakatakot, na higit sa lahat ng mga henyo. Kapansin-pansin na inabot ng 2 taon si Sebastian para maging late-stage warrior noon. Itinuring na siyang bihirang henyo noong panahong iyon. Mayroong 2 pangunahing dahilan kung bakit napakabilis ng kanyang cultivation. Ang unang dahilan ay ang kanyang paraan ng paglilinang sa pagkakataong ito ay masyadong malakas. Kabanata 237.
Ang pangalawang dahilan ay ang pagiging pamilyar ni Sebastian sa proseso. Nang dumaan sa paglilinang minsan, iniwasan niya ang anumang mga pasikot-sikot at hindi nahaharap sa mga bottleneck. Ang lahat ay umusad ng maayos nang walang mga hadlang. Kung nangyari ito sa nakaraan, si Sebastian ay nasa buwan na. Pero ngayon, hindi niya kayang maging masaya. Mahigit kalahating buwan na ang lumipas nang hindi siya naging hadlang. Iniisip niya kung gaano kalaki ang pinsalang ginawa ni na Magnus at Nathaniel sa Supreme Nexus. Para naman sa Nova Star Organization and the Dragonheart, hindi nag-alala si Sebastian sa ngayon. Ang mga taong iyon ay malamang na hindi magdudulot ng anumang gulo hanggat hindi nila nabubunyag ang mga sikreto ng Seraphic Tear Pendant at ang mga anteng-anteng. Nagpasya si Sebastian na bumalik at tingnan ang mga bagay-bagay. Ngunit kailangan muna niyang gumawa ng ilang paghahanda. Gumawa ng ilang. Nakakuha siya ng ilang halamang gamot sa kagubatan. Kasama ang ilang dilaw na luad, gumawa siya ng face mask at inilapat ito sa kanyang mukha. Sa isang iglap, nag-transform siya sa hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na walang nakikitang mga kapintasan. Ito ang sining ng pagbabalat kayo na natutunan ni Sebastian mula kay Alexander Blackwood, ang Masked King. Kilala bilang ang nangungunang eksperto sa pagbabalat kayo, tinuruan ni Alexander si Sebastian ng may pasensya. Dinala nito ang mga kasanayan ni Sebastian sa isang mahusay na antas. Sa mundo ngayon, walang mas mahusay sa pagbabalat kayo kaysa kay Alexander. Pagkatapos, tahimik na lumapit si Sebastian sa pantalan at nakahanap ng pagkakataong makalusot sa isang barko. Nagpasya siyang pasukuan ang mga tao sa barko at umalis sa isla. Nalaman man ni Merlin at ng kanyang mga tauhan, baliwala lang dahil iisa lang ang available na barko. Kung wala ito, hindi nila siya mahahabol. Akmang kikilos na si Sebastian, bigla niyang napansin ang ilang sasakyan na papalapit sa di kalayuan. Natuklasan ba nila siya? Nagulat siya at mabilis na tumakbo sa isang cabin. Habang naghahanap siya ng mapagtatagwan, nakita siya ng isang babaeng service attendant. Alam ni Sebastian na magiging problema ito. Bago pa makapag-react ang babae, sumugod siya, hinawakan ang kanyang leeg gamit ang isang kamay, at tinakpan ang kanyang bibig ng isa. Huwag kang maingay, baka papatayin kita, pagbabante niya. Namutla ang mukha ng babae sa takot. Agad niyang kinusot ang kanyang mga mata para ay pakitang naiintindihan niya ito. Sa sandaling iyon, isang magulong hiyawan ng mga yabag ang papalapit mula sa harapan. Mayroong hindi bababa sa ilang mga tao. Mabilis na bumulong si Sebastian sa babae, na ngayon ay nasa isang masikip na lugar. Makipagtulungan ka sa akin. Kung hindi, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Kumurap ulit ang babae para ay pakitang naiintindihan niya. Binitawan ni Sebastian ang kanyang bibig at leeg ngunit nananatili ang isang kamay sa kanyang likod. Hindi niya alam kung susundin ng babae ang utos niya. Maaari niya itong patayin kung siya ay sumigaw, ngunit nangangahulugan din ito ng kanyang sariling kapahamakan. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang panatilihing naka-cross fingers. Maya-maya lang, maririnig si Merlin at ang kanyang mga tauhan sa labas ng cabin habang may lumabas na grupo ng mga tao mula sa loob. Nakulong sa pagitan nila, walang choice si Sebastian at ang babae kundi lumipat sa gilid. Hindi nagtagal, pumasok si Nelson at ang kanyang mga tauhan sa cabin. Sinalubong sila ng mga tauhan ng barko, na naghahanda ng umalis. Habang papasok ang ilang tao sa loob, gusto ni Sebastian na makahinga ng maluwag. Ngunit sa sandaling iyon, biglang huminto si Elena. Lumingon siya at tumingin ng diretso kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng nagyayelong pagpatay na layunin. Alam ni Sebastian na nasa panganib siya. Inakala niya na makakalusot siya nang hindi napapansin gamit ang pagbabalat kayo niya, ngunit nagkamali siya. Ngayon, nahaharap siya sa napakalaking problema. Kabanata 238. Akmang tatakas na si Sebastian palabas ng cabin at tumalon sa dagat para tumakas, narinig niya si Elena. Kailan ka huling naligo? Alam mo ba ang bango ng amoy mo? Kapag nangyari ulit ito, itatapon kita sa dagat para pakainin ang mga peteng. Pagkatapos niyang bigyan ng babala,
umalis na siya. Nakahinga ng maluwag si Sebastian. Akala niya ay nadiskubre siya ni Elena, pero false alarm lang pala. Gayunpaman, ang kanyang sinabi ay nagpaunawa sa kanya kung gaano siya kabaho. Maaamoy pa nga ang maasim niyang baho sa malayo. Kung tutuusin, mahigit kalahating buwan na rin siyang hindi naliligo kaya understandable naman. Nang makaalis ang grupo, dinala ng babae si Sebastian sa isang guest room. Itong mga guest room ay walang laman lahat. May robe sa wardrobe. Maligo ka muna, at hahanap ako ng damit para sa iyo, sabi niya. Nanatiling tahimik si Sebastian. Gusto nga niyang maligo, pero natatakot siya na baka pagtaksilan siya ng babae. Kapag nakapasok na siya, baka maubusan siya at maalerto ang iba. Iyon ay gagawing imposible para sa kanya ang pagtakas. Naramdaman ng babae ang kanyang pag-aalinlangan at siniguro siya, maaari kang magtiwala sa akin. Hindi kita sasaktan. At saka, maghay-hinala sila kung magtatagal ako rito. Alright. I believe you. Salamat sa pagtulong sa akin. I'll reward you handsomely pagbalik ko, saad ni Sebastian. Tama ang sabi ng babae, hindi niya ito kayang panatilihing roon ng walang katiyakan. Kaya, ang pagtitiwala sa kanya ang tanging paraan niya. Pero hindi naman sineseryoso ng babae ang pangako ni Sebastian. Para sa kanya, si Sebastian ay sobrang down and out na sapat na kung hindi siya umasa sa iba. Paano siya makakaganti sa kanya? Nang matapos maligo si Sebastian ay umalis na ang babae. Ngunit nakahinga ng maluwag si Sebastian dahil medyo matagal na ang lumipas. Kung balak niyang isumbong siya, ginawa na niya noon. Maya-maya, bumalik ang babae na may dalang isang set ng damit. Ito ang mga damit ng kapatid ko. Mamaya ka na magpalit. Kapag dumaong na ang barko, gagawa ako ng paraan para mailabas ka. Salamat. Labis ang pasasalamat ni Sebastian sa kanya. Kung wala ang babae, malamang nanalantad siya. Siya ay sapat na maalalahanin upang dalhan siya ng pagkain at inumin. Labis na naantig si Sebastian. Madaling mag-alok ng tulong sa isang taong magaling. Ngunit ang pag-aalok ng tulong sa mahihirap na oras ay bihira. Nangako siyang suklian ang kabutihan nito sa hinaharap. Kinaumagahan bago magbukang liwayway, dumaong ang barko. Naunang bumaba sina Merlin at Nelson. Samantala, makalipas ang kalahating oras ay bumaba si Sebastian sa ilalim ng saplot ng babae. Excited na bumalik si Sebastian. Dumiretso siya sa istasyon ng tren pagkababa ng barko. Bumili siya ng tiket papuntang Ravenview City. Kinumpis ka ng mga tauhan ni Merlin ang telepono ni Sebastian, at walang pera si Sebastian sa kanya. Ang babae, si Eva Patel, ang nagbigay sa kanya ng $200. Kung hindi na kaya ni Sebastian ang tiket sa tren. Nakarating si Sebastian sa Ravenview City ng tanghali kinabukasan. Dumiretso siya sa Ravenview Hotel. Matagal na siyang nawawala. Kumilos ba sina Magnus at Nathaniel laban sa Phoenix Corporation? Naghiganti ba si Elena sa Misty Oak Villa, kung saan siya nabihag ng matagal? Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya si Sebastian na pumunta sa Ravenview Hotel upang hanapin si Natalie. Pagpasok sa Ravenview Hotel, ipinagpatuloy niya ang kanyang orihinal na hitsura. Kinilala siya ng security at manager bilang kaibigan ni Natalie, kaya hindi siya nahirapang makipagkita sa kanya. Kabanata 239. Mr. Wilder, you're finally back. I was so worried na may nangyari sa iyo, bulalas ni Natalie habang nangingilid ang luha sa tuwa sa kanyang mga mata. Nagkaroon nga ako ng problema, pero nakaraan na ang lahat ngayon. May nangyari ba sa korporasyon kamakailan? Nag-aalalang tanong ni Sebastian. Ang korporasyon ay normal pa rin ang operasyon. Ngunit sina Lord Hydra, Lord Dracaria, at Lord Frostclaw ay dumating na lahat sa Ravenview City. Sinusubukan nilang malaman kung paano ka iligtas mula sa Delfino Isle, sagot ni Natalie. Dalhin mo agad sila dito, utos ni Sebastian. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya matapos malaman na ligtas na si Gina at ang iba pa. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ay para kay Gina, Lord Dracaria, at sa iba pang iilan.
Hanggat ligtas sila, hindi na mahalaga kahit na magpalat ng kamay ang Supreme Nexus. Sa kalaunan ay bawiin ito ni Sebastian. Hindi nagtagal, dumating sina Gina, Lord Dracaria, at Lord Frostclaw. Tuwang-tuwa silang lahat nang makita si Sebastian. Sinabi nila kay Sebastian ang tungkol sa mga nangyari kamakailan. Nang magising si Gina noong araw na iyon, nahulaan niya na si Sebastian ang nagligtas sa kanila ni Lilian. Gayunpaman, si Gina ay isang makatuwirang babae. Alam niya na ang pagbabalik ay hindi gaanong makakatulong kay Sebastian. Kaya, bumalik siya sa Ravenview City kasama si Lilian. Naghintay siya ng ilang araw, ngunit hindi pa siya bumabalik at hindi na siya makontak. Iniisip niya na baka may problema siya. Kaya, pumunta si Gina sa Supreme Nexus para hanapin sina Lord Dracaria at Frostclaw. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang mga planong iligtas si Sebastian mula sa Delfino Isle. Ngunit bago sila makakilos, nahaharap sa isa pang krisis ang Supreme Nexus. Dinala ni na Magnus at Nathaniel ang isang pangkat ng mga taksil sa Supreme Nexus. Idineklara nilang patay na si Sebastian at hinaanggad nilang pumalit bilang bagong Panginoon. Gayunpaman, napaharap sila sa matinding pagsalansang ng marami karamihan ay pinamumunuan ni Gina at Lord Dracaria. Magnus at Nathaniel ay may mga katulad na posisyon at lakas gaya ng kay Sebastian sa loob ng Supreme Nexus. Gayunpaman, nabigla sila ng oposisyon. Matapos ang isang matinding labanan, tumakas sila sa pagkatalo. Nalungkot sina Lord Dracaria, Gina, at ang iba pa sa balitang namatay daw si Sebastian. Gusto ni Gina na pamunuan ang puwersa ng Supreme Nexus. Gusto niyang salakayin ang Delfino Isle gamit ang mga makabagong sandata para ipaghiganti si Sebastian. Gayunpaman, si Lord Dracaria ay mas maingat at pinigilan siya. Masyadong malapit ang Delfino Isle at Aeloria. Ang paggamit ng mga modernong armas para sa isang malakas na pag-atake ay maaaring mag-trigger ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga kahihinatnan ay magiging masyadong matindi. Tama ang ginawa mo, Dracaria, puri ni Sebastian sa kanya. Kung ang paghihiganti sa kanya ay nagdulot ng isang malaking digmaan, siya ay magiging isang makasalanan. Tungkol naman sa karanasan ni Sebastian sa isla, hindi niya sinabi sa kanila ang totoo bagkus ay gumawa siya ng kasinungalingan. Sinabi niya na siya ay malubhang nasugatan at nagtatago at nagpapagaling sa lahat ng oras na ito. Dagdag pa, ang kanyang paglilinang ay hindi pa ganap na nakabawi. Supreme One, dahil nasugatan ka pa, kanselahin na natin ang Supreme Banquet na gaganapin pagkalipas ng 3 araw, mungkahi ni Gina. Hindi na kailangan iyon. Let the Supreme Banquet proceed as planned. Akala ng mga tao ng Supreme Nexus ay patay na siya at wala nang pinuno ngayon. Kaya tiyak na magkakagulo na naman sina Magnus at Nathaniel. Kung siya ay lilito sa kataas-taasang piging, maaari niyang patatagin ang moral ng mga tropa at pigilan sina Magnus at Nathaniel. Magiging win-win situation ito. Ang tanging inaalala ay sina Merlin at Nelson. Baka dumating sila para patayin siya pagkatapos malaman ang balita. Gayunpaman, ang posibilidad na ito ay napakaliit. Una, ang kanyang cultivation base ay baldado, at ang kanyang mga binti ay may kapansanan. Akala siguro ng mga iyon ay patay na siya sa Delfino Isle. Kahit na narinig nila ang tungkol sa kanyang hitsura sa Supreme Banquet, maaari nilang isipin na ito ay isang taong nagpapanggap sa kanya. Bukod dito, ang kanilang isip ay nakatuon na ngayon sa Seraphic Tear Pendant at sa mga anteng-anteng. Wala na silang pakialam sa ibang bagay. Kaya, ang kataas-taasang piging ay nagpatuloy ayon sa plano. Ang panganib ay napakaliit, at ang mga benepisyo ay lumampas sa mga kakulangan. Kabanata 240. Hindi na bumalik si Sebastian sa Phoenix Corporation. Sa halip, tumungo siya sa Misty Oak Villa. Ang lokasyong ito ay ang pinaka-espiritual na pinayaman na lugar sa Ravenview City. Sa makatuwid, ito ay isang perpektong lugar para sa paglilinang. Sa sandaling ito, layunin ni Sebastian na makapasok sa Grandmaster Realm. Nagpasya siyang gumawa ng isang batch ng nourishing pills. Ang mga tabletang ito ay maaaring mabilis na mapahusay ang paglilinang ng isang tao.
Ang isang tableta ay katumbas ng 10 araw hanggang sa mahigit kalahating buwan ng mahirap na pagsasanay. Gayunpaman, maraming mga pambihirang halamang gamot ang kinakailangan upang makalikha ng mga nourishing pills. Mayroong dalawang pangunahing sangkap lalo na ugat ng dragon at puting damo. Ngunit ang ordinaryong ugat ng dragon at puting damo ay hindi sapat. Kailangan nilang maging 50 taong gulang man lang para sa mabisang resulta. Sa isip, ang isang siglong gulang na espesimen ay magbubunga ng mas malaking benepisyo. Ang Phoenix Corporation ay ang nangungunang korporasyon sa mundo. Wala silang problema sa pagkuha ng mga ugat ng dragon at puting halamang gamot na mahigit 50 taong gulang. Gayunpaman, mahirap makuha ang mga siglong gulang na. Ito ay mga kayamanan na hindi mabibili ng pera. Ang isang siglong gulang na ugat ng dragon at puting damo ay nagtataglay ng makapangyarihang mga epekto. Maaaring mapahusay ng mga practitioner na kumain sa kanila ang kanilang cultivation base. Maaaring ubusin sila ng mga ordinaryong tao upang palakasin ang kanilang katawan. Ang mga may malubhang sakit na kumain nito ay maaaring pahabain ang kanilang buhay. Sa makatuwid, ang mga may-ari ng gayong mga kayamanan ay nag-aatubili na magbenta maliban kung talagang kinakailangan. Kahit na ginawa nila, ang mga damo ay mabilis na naaga. Ang isa pang kritikal na dahilan ay ang pambihira ng mga naturang item. Sa karaniwan, isa lang ang lilito kada ilang dekada. Kaya naman, pinlano ni Sebastian na gamitin ang 50 taong gulang na mga specimen sa ngayon habang naghahanap ng mga siglong gulang na mga ugat ng dragon at puting damo. Nang malaman ni Gina na si Sebastian ay naghahanap ng siglong gulang na mga ugat ng dragon at puting halamang gamot, sinabi niya, Supreme One, alam ko kung saan ka makakahanap ng mga siglong gulang na puting damo. Saan? Agad na tanong ni Sebastian. Ipinaliwanag ni Gina, ang tirahan ng Bailey. Ang ama ni Esme ay may malubhang sakit noon, kaya ang mga Bailey ay gumugol ng malaking halaga sa pagkolekta ng mga pambihirang halamang gamot. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang siglong gulang na puting damo. Gayunpaman, hindi ito ginamit ng kanyang ama. Ito ay dapat pa rin nasa kanilang pag-aari. Sige. Contact her and see if she's willing to sell it to US. The price is negotiable, bili ni Sebastian. Tumango si Gina. Bagamat alam niya kung saan matatagpuan ang siglong gulang na puting damo, kailangan pa rin niya ang siglong gulang na ugat ng dragon upang magpatuloy sa pagkonkoksyon. Kaya naman, nagpasya si Sebastian na gamitin muna ang 50 taong gulang na espesimen upang makagawa ng isang batch. Dahil nakagawa na siya noon ng nourishing pills, pamilyar siya sa proseso at matagumpay niyang nagawa ang mga ito nang walang anumang isyo. Pagkatapos, nag-iisa si Sebastian dahil may 2 araw pa bago ang pinakamataas na piging. Pinlano niyang gamitin ang oras na ito para gamitin ang nourishing pills at masira ang Grandmaster Realm. Sa araw bago ang Supreme Banquet, matagumpay na nakamit ni Sebastian ang Grandmaster Realm. Ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Ilang tao ang inilagay ni Joseph sa labas ng silid ni Sebastian upang magbantay. Ipapaalam agad sa kanya paglabas ni Sebastian. Sa isang pavilion, nakaupo si Sebastian sa isang stone table. Siya ay umiinom ng masarap na alak at nanunood ng mga isda sa lawa, pakiramdam na lubos na nakaka-relax. Ang kanyang lakas ay hindi pa bumalik sa sukdulan nito, ngunit naniniwala siya na maaari siyang muling makapasok sa Divine Realm sa loob ng 1 taon. Kung makakahanap si Sebastian ng mga siglong gulang na mga ugat ng dragon at puting damo, maaari siyang gumawa ng isang batch ng mataas na kalidad na nourishing pills. Ang time frame na ito ay magiging kalahati. Nagmamadaling lumapit si Joseph at bumati ng may paggalang, pagbati, kataas-taasang isa. May kailangan ka ba? Tanong ni Sebastian nang mapansin niyang apurahan ang tono ni Joseph. Supreme One, Ms. Cadwell is here. She wishes to see you, sagot ni Joseph. Jenny Cadwell. Tanong ni Sebastian na medyo hindi sigurado. Oo. Paalisan mo siya. Ayokong makita siya. Walang pag-aalinlangan itong tinanggihan ni Sebastian. Kahit maganda si Jenny, hindi niya gusto ang karakter nito. Ms. Cadwell is here to bring you a gift.
She insists that you'll be very pleased with it, dagdag ni Joseph. Interesting. Papasukin mo siya. Naintriga si Sebastian. Dahil kampante si Jenny sa regalo nito sa kanya, na-curious siya kung ano ang maibibigay nito. Hindi nagtagal, dinala ni Joseph si Jenny. Ang tagal na nilang hindi nagkita, pero ang ganda pa rin ni Jenny gaya ng dati. Napakaganda ng kanyang makeup ngayon. Nakasuot siya ng Snow White strapless gown na nagpapakita ng malaking kalawakan ng kanyang maputing balat. Pinalamutian ng asol na sapphire necklace ang kanyang eleganteng leeg, at ang kanyang buhok ay nakaistilo sa isang abdo. Ipinakita niya ang parehong maharlika at lamig. Pagbati, kataas-taasang isa. Lumuhad si Jenny kay Sebastian. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya, may sensinang pinagmamasdan siya. Sa sandaling ito, nakasuot ng maskara si Sebastian. Kaya naman, hindi nakilala ni Jenny na ang lalaking kaharap niya ay ang dati niyang hinamak na kasintahang si Sebastian. Nagulat siya dahil may chismis na si Sebastian ay matanda na at pangit. Ngunit ang taong nauna sa kanya ay maikli at itim na buhok. Ang kanyang mga kamay ay medyo magaspang ngunit puno ng sigla. Bagamat hindi niya nakikita ang mukha nito, tiyak na hindi siya mukhang matandang lalaki. Bumangon ka, sabi ni Sebastian sa medyo paus na boses. Salamat, Supreme One. Nagpasalamat si Jenny bago tumayo. Ano ang pakay mo sa paghahanap sa akin? Diretsyong tanong ni Sebastian. Supreme One, matagal ko nang narinig ang iyong kahangahangang presensya at walang kapantay na lakas. Matagal na kitang hinahangaan at dumating ngayon para magbigay galang. Naghanda din ako ng regalo para sa iyo. Naniniwala akong masisiyahan ka ng husto. With it, confident na sabi ni Jenny. Anong regalo iyon? Curious na tanong ni Sebastian. This gift is for your eyes only. Please dismiss everyone else, Supreme One, pakiusap ni Jenny. Sa isang kilos mula kay Sebastian, agad na pinalabas ni Joseph ang lahat. Sige, walang ibang tao dito ngayon. Tingnan natin kung anong regalo ang inihanda mo para sa akin, sabi ni Sebastian, na naka-cross legs. Puno ng pag-asa ang mga mata niya. Ang pinakamagandang regalo ay ang katawan ko. Nakahanda akong ibigay sa iyo ang katawan ko, Supreme One. Please favor me, sabi ni Jenny habang binubuksan ang likod ng kanyang damit. Unti-unting nadulas ang gown, na nagpapakita ng katangi tangi at magandang tanawin. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian sa gulat. Hindi niya inaasahan na ang tinatawag na regalo ni Jenny ay ang sarili niyang katawan.